Meron po tayong gagawin ditong Sony Bravia. Ayan. Sony Bravia. Ang sakit po nito, may backlight siya. Pero may backlight, may raster, wala siyang display. Yung kanyang LCD. So, saksak po natin para malaman natin yung kanyang problema. So, ayan, nag-green. Ayan. May backlight siya pero wala siyang display. So, maririnig nyo, nagra-raster siya. Ayan. Titignan po natin kung magagawa natin ito. Kung mapapalabas natin yung kanyang display. So, bubuksan ko lang po ito para makita natin yung loob. Ito po yung kanyang model. Sony. Sony KLB32R302E. So, yan po yung kanyang model. Bubuksan ko lang po siya para makita natin yung loob niya. So, ito, nabuksan na natin siya. So, kanina nung tinesting natin siya, buhay yung kanyang backlight. Meron siyang raster. Kaya lang wala siyang display. So, titignan ho natin kung kaya natin siyang palabasin yung kanyang display. So, ito nga po pala yung kanyang motherboard na ginamit. At ito naman po yung kanyang top board. So, wala po siyang T-con. Tanggalin ko lang po ito. So, ayan. So, pag mga ganitong problema ng Sony, ang una po natin gagawin dito ay mag-check po tayo ng supply, kung present yung kanyang mga supply, BGH at BGL. So, i-ground lang po natin ito. Ground. Titignan natin ngayon kung meron siyang BGH, kung present ba siya, hindi ba bumabagsak yung kanyang BGH. So, hanapin ko lang po yung kanyang BGH dito. Ito, kita po ba? So, malabo yung camera natin, tapos medyo maliwanag pa. So, tututukan ko na lang po. Makikita nyo naman po yan sa tester. Isasaksa ko lang yung unit, tapos abang tayo sa BGH kung meron tayo masukat ko. So, abang. So, ayan. Meron siyang 9.8 volts. BGH po ito .
Yung kanyang B-off ay 7.9. Negative B-off. Mapapansin niyo yung kanyang BGH ay masyadong mababa na 9. Naglalaro po siya. So 10.0 naglalaro-laro yung kanyang BGH. Hindi naman po bumagsak yung kanyang BGH. Ayan. So ang Sony po meron po itong tinatawag na mga protect. May mga protect po itong Sony. So ayan. Ito ay 12 volts, present si 12 volts. Ayan. Okay, bunutin ko lang po. So pagka mga ganong mababa yung kanyang BGH, wag po muna tayong magkakat. Mag-aano po muna tayo rito, magti-trace po muna tayo ng mga SMD capacitor dito sa mga top board niya. Tingnan natin kung merong short or merong leak yung kanyang SMD capacitor. So set lang po natin sa ayan, sa continuity. So nagbabaser siya. Iisa-isahin po natin yan. So dito tayo mag-umpisa. So ayan. So lahat po ng SMD ay good naman. So pagka ganong napakababa po ng kanyang supply, ibig sabihin meron siyang nadidetect na problema sa kanyang panel. Kung makikita nyo po itong kanyang naka-indicate dito, meron na po kasi akong nagawa na ganitong Sony, pero yun po ay 43 inches na Sony. So wala rin po siyang ginamit na T-con. At ang ginawa po natin doon ay cutting method. So dito po tayo nag-umpisa sa kanyang right. Dito po ako nag-umpisa noon sa kanyang right. Kinating ko at lumabas naman yung kanyang display. So dito pagka mga ganito po, trying error po tayo nito. Putol kabit ang gagawin natin dito. So para po dito tayo mag-uumpisa sa kabila, sa right. Dito tayo unang magkakat. At pagka naputol na natin yung kanyang mga signal dito, ayan, kung makikita nyo yung mga naka-indicate na yan, ito, yan po ay ang kanyang signal, yung kanyang mga clock. So dito po yan, ito po, itong mga dot na ito, yung mga dot na yan, kung makikita nyo. Try nating mag-cutting dito. Pagka ganun pa rin yung kanyang BGH, idudugtong natin siya at lilipat tayo sa left. Dito tayo magpuputol.
So ikakating ko lang po ito. Papakita ko na lang po mamaya kasi wala akong tagahawak ng camera. Okay? Ikating ko lang po. So no, ito na, naputol na natin yung mga signal niya sa right. Naputol na natin to. Kaya lang nung naputol ko itong right na to, bali ang pinutol ko rito ay 8 piraso na signal o 8 pin ang pinutol ko. Kaya lang nung naputol natin ito, negative pa rin tayo. So bagsak pa rin yung kanyang VGH, positive 10 pa rin siya. So ang ginawa natin, dinugtong natin siya ulit at lumipat tayo dito sa right. Yan, so ayan, kung makikita nyo may putol na siya ulit. Nag-cut na tayo rito. So nung kinat natin yung right, negative tayo sa positive, wala pa rin siyang display. So ginawa natin, dinugtong natin, lumipat tayo sa right, sa left. Nung maputol natin yung sa left, nagkaroon siya ng positive 29 volts. So tumaas na yung kanyang VGH at meron na siyang video. So isasaksak ko lang para makita ninyo. Ayan, yan yung kinat natin. Kung makikita nyo, ayan. Putol na po yan. So yung sa right, dinugtong natin ulit. Kasi negative tayo. So saksak ko lang. Ayan. Then, abang tayo sa kanyang VGH. So ayan, meron siyang positive 29.9. So kung maririnig nyo, nag-raster na siya. At di naman nagbabago yung supply niya. And stable siya sa 29 volts. Yung V-off natin, so ayan, negative 7. At silipin natin to kung meron ng video. So ayun, may video na siya. Yan, makinis pa yung kanyang LCD. Ayan. So kanina nung dito natin kinat sa right, negative tayo, wala pa rin. Bagsak pa rin yung VGH out, wala pa rin siyang display. So lumipat tayo rito, dito natin siya nadali sa left. Pinutol na natin yung mga kanyang mga clock signal dyan sa gilid. So, stable na yung kanyang VGH. Hindi naman bumabagsak. At makinis pa naman yung screen niya. So, dahil okay na siya, tatakpan ko lang ito para matesting natin. Natakpan na natin yung unit. Sony 32 inches. At sinalpakan na rin natin na affordable box. Subukan na natin isaksak para matest natin. Ayan, nag-power siya. So lumabas na yung kanyang Sony. Ayan, may raster na siya. Ililipat ko lang ng video yung kanyang makinis pa naman yung kanyang LCD. Ayan, wala pa namang guhit. So, ayan na po. At testing na natin kung umano yung antena natin. Ayan. Kinis pa po yung kanyang LCD, kaya lang meron na siyang maliit na spot dito. Ayan. So sana po meron kayong natutunan sa aking video. At sana makatulong sa inyo to sa mga nag-aaral pa lang sa electronics. Sana po ay kapulutan nyo ng aral yung aking shinare na video. Ayan. So hanggang dito na lang po ulit tayo. Okay.